kapistahan. Maligayang pagdating sa bangkat sasa. Mabuhay! Ngayong araw na ito, may isang topic tayo pag-usapan na hindi dapat natin binabati. Ngayon, may papakita ko sa video. Ano ba pakita natin sa video? Sa halos 20 years na patuloy na annual TAS exam ng buong Pilipinas, may isang pangyayari ang yumanig dito na nagkaroon ng biglaang delay sa sistema. Pangyayari kung saan hindi inaakala ng buong bansa at pangyayari na binago ang TAS exam. Ito ang pagdaraya ni Jack Cole Batumbakal, pinakaunang kaso ng pagdaraya sa buong TAS exam. Ngunit, bago tayo mag-umpisa, ano ba muna ang TAS exam? Ang TAS exam ay nangyayari kada taon simula pa noong 2081. Ang istruktura, sistema, at mga tanong ng TAS exam ay pareho lamang sa halos 20 years simula ng pagkabuo nito. Ang TAS exam ay tunay na importante sapagkat ang pagkapasa dito ay isa lang ang ibig sabihin. Pag pumasa ka, parte ka ng top math heads of the Philippines na sa kasalukuyan ay 5 pa lang ang miyembro. Ngunit nagbago ang lahat ng ito sa taong 2101. Lord, thank you for this day. Thank you for sunshine. Thank you for rain. It's a beautiful day. Amen. Sama ka sa Ang ingay! Magdasal na kapag bibina ako. Wag mo ba akong hawakan ba? Pag kami natalo dito, masumbag talaga kita. Ay, andyan na si Sir. Andyan na si Sir. Ayan na. Okay, stand up everyone. Bago tayo mag-umpisa, ako muna, si Professor Domingo. Okay, tawagin niyo lang akong Prof. Dom. Ayan, ako si Prof. Dom. Sige, upo muna kayo. Upo muna. Eto ang mangyayari. Ngayon, siguro alam niyo na to, importante itong test na ito. Welcome sa Technological Academic Study Test. Isang taon lang ito nangyayari, ha? Sa isang araw lang ng isang taon lang ito nangyayari. Kaya pag may nakita akong kadimunyuhan dito, papalayasin ko kayo, ha? Tsaka bait kayo may mga cellphone. Akin na yan, be. Nasa TSC test kayo, maglalagay kayo ng cellphone. Sige. Ayos naman na siguro. Okay. Meron kayong isang oras. 3, 2, 1, start! T-fly BBCD ACD 3BO5 C battery Roma Kiang X equals minus B plus minus square root of B squared minus 4 Mini Meron pa ba kayo? Nagkodigo ako dito. Tama ko dyan. Ayun mo naman yan. Iniingay yung bat. Nak! Ano yan, nak? Ano yan, nak? Ikaw, niluloko mo ko, ha? Niluloko mo ko. Ano to? Kudigo 101, nak. C equals B. Nagawa na nga lang ng kudigo, mali-mali pa. Pero, sabi ko, pag may kadimunyuhan dito, may mangyayari talaga masama. Good ka.
Ikaw nakaka-stress. Oh, yun yung Gar, halika dito. Sir, bakit sir? Ayan po, nakakatigo. Eh, pala ikaw man Sa kanila yun. palayas mo. Sa kanila yun, sir. Tara. Sir, Tayo dyan, tayo dyan. Ay, sa akin. Tayo. Sa kanila yun, Tayo ka sir. dyan, tayo Sa ka dyan. kanya yun, oh. Hindi, doon ka mapaliwanag sa principal's office. Sir, sa kanya yun eh. Hindi, doon. Kayo, may mga kadimonyon pa kayo dito. Wala na po. Pag kayo, may kadimonyon pa dito, magdala kayo ng kudigo, masusunod kayo dun sa lalaki yun. Ha? Ko. Eh! Tuloy na! Tadal-tanda na kasi. Asan mo? Wala po! Ayusin nyo lang. Kuya, ikaw ba yung nag-cheat? Hindi po ako yan. Kuya, yung nag-cheat sa TS exam? Hindi po Kuya, ako. naka-video ka. Kuya, Hindi po ako yan. ikaw daw yun. Hindi po ako yan. Kamukha mo, Huwag po kuya. kayo Kamukha mo, magpapaniwala sa media. Huwag po kayo magpapaniwala sa media. Sir, wait lang! Single ka ba, sir? Hindi po ako yun. Paliwanag doon ka sa principal. Paliwanag sana. May lawyer na lang po. Oy, pwede na? One, Kuya, kamukha mo kuya ko. bang, bang, bang! Wala na Ayun, napanood ko ng video. Ako, ang palit ko. Napakita po sa video ito ay ang maring kilos na hindi. Ngayon, meron akong pangalawang tanong. Sino ang mga kasangkot ko dito ay mga estudyante? Dahil, genre. Saan ang kilos ito nagaganap? Nagaganap po ito sa paaralan at kailan po ito nagaganap? Nagaganap po ito sa oras ng klase po. Dahil pang kayo makasagot at ako mga katanungan, may papakita naman po sa inyo ng kalarawan. Sa tingin nyo, ano ang pinapakita ng larawang ipinakita ko sa inyo? Kusa, pinapakita po sa larawang ito kung paano sinasagawa ang cheating sa klase. Mali. Bakit naman ito nangyayari? Sana. Nangyayari po ito dahil sa mga estudyanteng determinasyon na makapasa sa exam, ngunit ginagawa ito nila ng mali. Husay. Dahil nasagot nyo ng magaling ang aking mga tanungan, may papakita ko isang dokumentaryo ng isang cheating. Cheating. Ito ay ginagawa ng mga estudyante upang sila ay makapasa sa exam. Ngayon naman, hihingi tayo ng rekomendasyon at opinyon mula sa mga guro, estudyante at pati na rin sa mga magulang. Ngayon naman, pupuntahan ni Nicolay Reyes ang paaralang sekundarya ng Bagong Silangan upang humingi ng mga rekomendasyon at opinyon sa mga guro, estudyante at pati na rin sa mga magulang. So, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa TAS? Ang pangalan mo? Alvin ka pa po. Okay. So, ano ang naging reaction mo sa naganap na pandaraya sa TAS? Siguro sa naging reaction ko, nalungkot ako at nagulat. Kasi una pa lang, ang tagal lang na isasagawa ng test, pero ngayon lang nabalitaan yung pandadaya. So ako'y nalungkot at lubang nagulat kasi hindi ko talaga in-expect na mangyari yung pandadaya. So, kung may ano po kayo solusyon, ano po yung rekomendasyon nyo para mabawasan po yun? Para po sa akin, para mabawasan yung mga ganong senaryo ng mga pandadaya, kailangan po maging mas strict pa sila. Yung mga nagpapacilitate o yung mga nagle-lead, dapat maging strict pa sila at mas maging handa at maging aware sila na
possible talaga magkaroon ng cheating sa mga ganung pagkakataon kahit matagal lang nangyari na walang dayaan pero possible pa rin yun, posible pa rin yun. So maging alerto sila sa lahat ng pagkakataon at gumawa sila ng ibang mga trabaho. Ay nako. Ako po si Sheila Arcangel. Nabalitaan niyo na po yung nangyaring pandaraya sa TAS. Ano po ang naging action niyo sa nangyaring pandaraya po na ito? Siyempre, ang una kong magiging reaction doon, magugulat ako. Parang isa lang naman ang ibig sabihin yan kapag ikaw ay nandaraya, maaaring ikaw ay hindi naging handa sa iyong haharapin na pagsusulit. And of course, that is international. So parang dapat ang preparation mo dyan, mas maganda, mas ahead of time bago ka sumabak sa isang ganyang pagsubok o sa ganyang klaseng eksaminasyon. Okay? So, ayan po yung reaction nyo. So, ano naman po ang magiging rekomendasyon nyo sa mga taong nandaraya para mabawasan? Okay, para sa akin, ang nakikita ko lang maging solusyon dyan ay parang pag-disqualify ng isang aplikante o ng isang test taker. Once na ikaw ay nag-cheat na at nahuli ka at napatunayan na ikaw ay nandaraya, of course, automatic, kahit nais mong mag-take ng exam na yon, ikaw ay hindi napapayagan. So, ganun lang naman ang dapat nating maging sintensya sa mga ganong pangyayari. Of course, tayo may mga kanya-kanya tayong pangarap. So bilang guro, ako rin, dapat ako ay maging isang lisensyado, may pasa ko yung board exam, para ako ay maging isang ganap na guro. Pero pagdating sa pandaraya, iba na po ang ano niyan, iba ng usapan yan. So kapag ikaw ay nandaraya, parang ano lang yan nililinlang mo lang yung iba. Parang pandaraya means parang crime din kasi yung iba nag-review while you nangungopia lang or nag-cheat lang. Para sa akin, hindi na dapat bigyan ng pagkakataon na makapag-take ng exam na yon. At kung ano lang yung iyong ambisyon o narating, hanggang dyan ka na lamang. Kumbaga mag-take ka na lang ng other ways para kung ano pa ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Yun lamang. Ang rekomendasyon ko or solusyon sa naganap na pandalaya sa pagsusulit na yan, siguro masigpitan pa, mag-conduct ng mga tao o maglagay ng mga tao na magbabantay sa exam na yan. Yun lang. Napatunayan sa aming field na walang magandang kailangan ang pandaraya dahil hindi mo lang niloloko ang iba kundi ang sarili mo. Ang pandaraya ay nagdudulot ng hindi pantay na resulta sa marka dahil nandaya ka. Ang cheating ay isang maling gawain na ginagawa ng mga estudyante. Ngayon, tayo na may mag-interview ng isang estudyante upang humingi ng opinyon tungkol dito. Okay, we're interviewing ngayon. Ano pangalan mo? Dear po from Grade 10 So, napalitaan mo naman po ang balita tungkol sa pandaraya sa TAS naganap. Ano po ang reaction niyo sa nangyaring pandaraya po nito? Ang aking reaction ay malungkot kasi may mga taong ginagawa ang lahat para makakuha ng mataas na grado. Ginagawa lahat nagiging sakim para pumasa. Yun lang. So, okay, reaction na kayo. Ano po ang magiging parang solution niyo po para mabawasan? May solution po ba kayo? Yes, meron. Unang-una, time management. Time management para makapag-review tayo ganon. Makapag-aaral na mabuti. And yun lang, alamin mo yung tama o mali. Dahil ang bawat kilos ay may kalakip na pananagutan. Yun lang. Salamat po. Base sa kanyang sagot, sagutin natin ang ilang katanungan. Ang cheating ay isang makataong negos dahil ito ay ayon sa kaalaman at kagustuhan ng isang tao. Ito ay ginagamitan ng isip. At may pananagutan ang isang tao kung ito ay may sagot.
dahil ito ay sinagawa ng may kaalaman at pagsamal. May naka-record. Ang mga site na maaaring makakawit sa pananagutan ng mga tao patungkol sa cheating ay tama. Dahil natatakot ang mga estudyante na bumagsak sila sa kanilang exam. Kaya nagagawa nila ang maling kilos na mag-cheat. Sila ay nakakagawa ng maling kilos dahil sila ay natatakot na bumagsak sa exam. Kaya nagagawa nila ang maling kilos na pag-cheat upang makapasa sa exam. Ang maling kilos na ito ay isinagawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng isang kodigo sa oras ng pag-e-exam. Nabawasan ang kanyang kasamaan dahil sa kanyang layunin. Nire-representa niya ang kanyang pinanggalingan kung kaya't ayaw niyang mapahiya. Hindi naging maganda ang resulta dahil ito ay nakasama sa kanya at siya ay nakulong. Ngayon naman, magtungo tayo sa konklusyon. Ano kaya ang natutunan ng ating miyembro? Ang natutunan ko sa aming proyekto na ang pandaraya ay simbolo. Simbolo ito ng kapalpakan bilang isang tapat na tao. Pandaraya, ito'y maling gawain na dapat hindi ginagawa ng kahit sino man. Kahit sabihin natin ikabubuti mo ito, ngunit mali pa rin ang ginawa mo. Oo, nakapasa ka sa exam, pero mali pa rin ang ginawa mo. Kaya kung ako sa iyo is gumawa ka na lang ng tama, piliin mo ang tama. Nang sa ganun ay hindi lang ito makabuti para sa sarili mo, kundi para na rin sa lahat. Ang natutunan ko sa aming munting proyekto ay huwag mangdaya o mangodigo dahil lahat ng aksyon mo ay may kalakip na pananagutan. Ang natutuhan ko sa aming munting proyekto ay hindi dapat tayo nandaraya dahil ang bawat aksyon ay may kahihinatnan hindi lamang sa iyo kundi pati sa ibang tao rin. Ang natutunan ko sa aming munting proyekto ay kahit gaano ka pa ka-pressure, don't even try to cheat because there's a lot of way to get high grades without doing that. Ang natutunan ko sa aming proyekto na hindi lang ikaw ang naapektuhan sa pandaraya kundi ang ibang tao sapagkat hindi mo lang niloloko ang sarili mo kundi naapektuhan rin ang ibang tao dahil nawawalan sila ng tiwala sa iyo. Ang natutuhan ko sa aming munting proyekto ay kahit gaano ka kadesperadong makakuha ng mataas na score ay hindi ka dapat nag-cheat. Dahil aanhin mo naman ang mataas na score kung galing naman ito sa pandadaya, di ba? Huwag na huwag kang mandadaya dahil sarili mo lang ang dinadaya mo at walang madaling paraan patungo sa tagumpay kundi ang pagsisikap.